Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, sobrang intense na ng laban sa pagitan ng Osaka at Kanagawa. Parehong hindi nagpapatalo sa isa't isa at hindi nagpapalamang. At sa pagbabantay ni Minami kay Sendo, bigla na lang itong bumagsak at nagkaroon ng injury. Kaya naman, nagpa siya ang coaches ng Kanagawa na pagpahingayin muna si Sendo upang hindi na lumala pa ang injury nito. At dito na nagtatapos ang Chapter 19 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 20 ng Winter Tournament. Humingi muna ng isang timeout ang koponan ng Kanagawa para makapagpahinga na din ang lahat ng mga manlalaro nila. Sendo, ano bang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Huwag ka na munang maglaro ngayon dahil kitang-kita naman sa iyong mga mata ang sakit na nararamdaman mo dyan sa injury na natamo mo sa Minami na yon. Kaya naman, maupo ka na lang muna dyan at magpahinga. Yan ang sabi ni Fukuda na nag-aalala para kay Sendo. Dagdag pa ni Kyota, Hoy Sendo, ano nang nararamdaman mo ngayon? Okay ka na ba? At ano bang tinamaan ng Minami na yun sa'yo? At oo nga pala, ganun talaga maglaro ang siraulong Minami na yon. Madumi masyado. Kaya naman, mag-iingat ka lagi sa kanya at huwag magpadalos-dalo sa pag-atake sa depensa niya kung ayaw mong masira ang iyong laro. Yan ang sabi ni Kyota. Habang si Akagi naman ay napatitig na lang ng masama kay Minami. Minami, wala ka talagang pinagbago. Isa ka pa ring ace killer ng Toyotama. Una, si Fujima ang kinatarget mo noong nakaraang taon. Tapos sunod naman si Rukawa noong laban natin sa Interhigh. Tapos ngayon, ang kinatarget mo naman ay si Sendo. Wala ka talagang pinipiling kalaban. Basta nakita mong magaling ito at magiging sagabal sa pagkapanalo nyo, gagawin mo ang lahat para lamang mapaalis ito sa laro. At tama nga ang aking hinala na magiging marumi ang ating laban kapag kasali ka sa koponan ng kalaban namin. Yan ang sabi ni Akagi sa kanyang sarili na talaga namang naiinis kay Minami. Nang bigla itong napalingon kay Sakuragi dahil nakita niya ito na papalapit na kay Minami. Hoy Sakuragi! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga dito! Yan ang sigaw ni Akagi. Habang si Sakuragi naman ay hindi pinapansin si Akagi at patuloy lang sa paglalakad papunta kay Minami. Minami, ginawa mo na ito dati kay Rukawa. Tapos ngayon, ginawa mo naman kay Sendo. Magbabayad ka talaga sa akin ng gusto. Dahil ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang mga mandarayang manlalaro sa basketball. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili na talaga namang galit na galit kay Minami. Nang biglang sumigaw ang mga tropa ni Sakuragi. Hoy, tignan niyo si Hanamichi! Papalapit na siya kay Minami! Mukhang magkakaroon ng malaking gulo dito ah! Mito, ano sa tingin mo? Kailangan na ba nating bumaba para tulungan si Hanamichi? Yan ang sabi ni Takamiya sabay halakhak ng todo. Sagot ni Mito, hindi. Huwag na tayong makialam sa binabalak ng Sakuragi dahil sigurado naman ako na alam nito ang kanyang ginagawa. Kaya naman, manood na lang tayo at tignan ang gagawin ni Sakuragi. Yan ang sabi ni Mito nang biglang tumakbo si Ryota papunta kay Sakuragi. Hoy Sakuragi, huwag mo nang subukan pang gawin ang binabalak mo dahil kilalang kilala na kita. Kaya naman, kapag yan ay itinuloy mo, sigurado masisira lang ang ating nasimulan na laro kapag gumawa ka ng gulo dito. Yan ang sabi ni Ryota. Sagot ni Sakuragi, huwag ka mag-alala kulot dahil may gusto lang akong sabihin sa kumag na yan. Kaya naman, bitawan mo na ako at babalik din ako kaagad sa bench natin.
Yan ang sabi ni Sakuragi sabay nagpatuloy na sa paglalakad papunta kay Minami. At ang nakarating na ito kay Minami, agad naman itong nagsalita sabay turo kay Minami. Minami, alam kong desperado ka ng manalo sa laban na ito. Subalit, kahit na anong gawin mong pandaraya, hindi mo matatalo ang kupunan ng Kanagawa. Kaya naman, kapag meron ka pang nasaktan sa aking mga kasama, ito lang ang sinisigurado ko sa'yo. Wala na akong pakialam kung mapapatalsik ako sa laban na ito. Basta sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka na makakapaglaro pa ng basketball kahit kailan. Yan ang sabi ni Sakuragi sabay talikod na kay Minami at pumunta na ito sa kanilang bench. Habang si Minami naman ay napalunok na lang ng kanyang laway dahil sa kaba na nararamdaman nito sa aura ni Sakuragi. At ang nakarating na si Sakuragi sa kanilang bench, bigla namang nagsalita si Coach Hansai. Mga kasama, alam kong hindi maganda ang ginawa ni Minami. Subalit, hindi dapat nagiinit ang inyong mga ulo. Dahil kapag kinain kayo ng inyong emosyon, siguradong tapos na ang larong ito. At hindi na kayo makakapaglaro pa ng mabuti. Kaya naman, hanggat kaya nyo kontrolin ang inyong emosyon, kontrolin nyo ito. At huwag magpapaapekto sa lahat ng bagay. Naiintindihan nyo ba? Yan ang sabi ni Coach Hansai. Dagdag pa ni Coach Takato, tama nga si Coach Hansai. Kailangan nyo maging mahinahon sa laban na ito. At huwag magpapatalo sa inis na nararamdaman nyo. Dahil sa ganitong sitwasyon, sarili nyo ang inyong kalaban. Yan ang sabi ni Coach Takato. Nang biglang pumito ang referee, magsibalik na ang mga manlalaraw dito sa loob ng court. Yan ang sigaw ng referee. Habang si Coach Hansai ay biglang tinawag si Rukawa. Rukawa, humanda ka na dahil ikaw ang papalit kay Sendo. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Habang si Rukawa naman ay seryosong pumasok na din sa loob ng court. Tignan nyo, nagpalit na ng manlalaro ang kupunan ng Kanagawa. At diba, siya yung tumalo kay Sawakita doon sa Inter-High? At siya yung ace player ng Shoku. Paniguradong mas lalong gumaling ang lalaking yan. Dahil noong nakaraang Inter-High, siya lang ang taong kayang makipagsabayan kay Sawakita. Mukhang magiging maganda ang laban na ito ah. Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang ang mga manlalaro ng Kanagawa at Osaka ay nasa loob na ng court. Nang biglang lumapit si Sakuragi kay Rukawa, na ikinagulat talaga ni Rukawa ng sobra. Rukawa, ayokong sabihin to sa'yo. Subalit, ayoko nang maulit pa ang nangyari kay Sendo. Kaya naman, mag-iingat ka kay Minami. At simula ngayon, makikipagtulungan ako sa inyo. Kaya naman, tara na at tambakan na natin ang kupunan ng Osaka. Yan ang sabi ni Sakuragi sabay talikod na kay Rukawa. Habang si Rukawa naman ay namangha kay Sakuragi. Nagbago ka na talaga, Gunggong. Pero mas mabuti na ang ganyan. At least, mas malaki ang maitutulong mo kapag nakipagtulungan ka na sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Dagdag pa nito habang naglalakad na din papunta sa kinaroroonan nila Akagi. Sige, tara na at simulan na natin ang bangungot ng Osaka. Yan ang sigaw ni Rukawa. Sa kabilang banda naman, hawak na ni Rukawa ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Minami. Minami, hindi ka na talaga nadala pero inaasahan ko na talaga sa iyo yan at kapag inulit mo pa yan, sinisigurado ko sa iyo na may kalalagyan ka na sa amin ni Sakuragi. Yan ang sabi ni Rukawa. Sabay atake ng mabilis sa depensa ni Minami. Habang si Minami naman ay talaga namang nagulat sa biglang atake ni Rukawa. Nang biglang huminto si Rukawa, ano? Huminto agad siya? At parehas sila ng galaw ni Sendo. Patay na! Hindi na ako makakahabol pa sa kanya. Yan ang sabi ni Minami sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay tinitignan ng masama si Minami. Sabay talon at gumawa ito ng jump shot. At sa pagkakataon na ito, pumasok ang tira ni Rukawa sa kanilang basket na naging dahilan para maitabla nila ang score sa Osaka. Nice one, Rukawa! Kakapasok mo pa lang pero nagpakitang gilas ka na agad. Ang galing mo, Rukawa! Walang binatbat sa'yo ang Minami na yan. Sige, ipaghiganti mo si Sendo sa mandarayang Minami na yan. Yan ang sigaw ng mga fans ng Kanagawa. Habang si Sendo naman ay nakatitig lamang kay Rukawa. Ayan na, nagpakitang gilas na si Rukawa. At sigurado ako, Minami, na magsisisi ka dahil mas gusto mong makaharap si Rukawa kaysa sa akin. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Sabi naman ni Ayako sa kanyang sarili, magaling, Rukawa, maaga ka nagpakitang gilas. Sige, ipagpatuloy mo lang yan at punan ang kakulangan ni Sendo. Yan ang sabi ni Ayako sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman,
hawak na nito siya ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Maki. Nang bigla itong umatake ng mabilis sa depensa ni Maki, habang si Maki naman ay pilit na sinasabayan ang kilos ni Toshiya. Toshiya, hindi ko hahayaan na makapuntos ka sa depensa ko. Yan ang sabi ni Maki, habang si Toshiya naman ay tahimik lamang at humahanap ng butas sa depensa ni Maki. Nang bigla nitong nakita si Minami sa 3-point lane, kaya naman agad niyang ipinasa ang bola dito. At nang hawak na ni Minami ang bola, bigla naman itong binantayan ng mahigpit ni Rukawa. Hindi mo magagawa ang binabalak niyo, Minami. Yan ang sabi ni Rukawa. Iba ka na talaga, Rukawa. Masyado ka na agresibo sa paglalaro at sobrang higpit mo na din dumipensa. Kailangan makaisip ako ng panibagong plano. Yan ang sabi ni Minami sa kanyang sarili. Nang biglang nakita ni Minami na tumatakbo papunta sa loob ng basket si Kishimoto. Kaya naman, agad niyang ibinato ang bola papalobo papunta kay Kishimoto para sa isang alley-oop. Subalit, laking gulat nito dahil bigla na lang tumalo ng mataas si Sakuragi at kinuha nito ang bolang ipinasa ni Minami sa itaas. Akin na yung bola! Dahil masyadong mababa ang pasa mo, Gunggong! Hindi ka nararapat sa larong basketball! Yan ang sigaw ni Sakuragi, habang si Kishimoto naman ay natulala na lang sa taas ng talon ni Sakuragi. Ano? Nakuha niya ang bola? Pero papaano? Ang taas kaya nun? Mas lalo bang tumaas ang talon niya kaysa dati? Grabe, hindi ka panipaniwala itong si Sakuragi. Yan ang sabi ni Kishimoto sa kanyang sarili, habang si Sakuragi naman ay nakababa na sa itaas at hawak na nito ang bola. Nang bigla niyang ibinato ang bola papunta sa kanilang basket. Rukawa! Takbo na para sa isang fast break! Yan ang sigaw ni Sakuragi, habang si Rukawa naman ay kumaripas na ng takbo at kinuha na ang bolang ibinato ni Sakuragi. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola at malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang layup at pumasok ito sa kanilang basket na ikinatuwa talaga ni Coach Tauka. Ang ganda ng ipinapakitang laro ni Sakuragi at Rukawa. Ang kanilang teamwork sa paglalaro ay talaga namang sobrang nakakahanga. Siguradong malaki ang aming tsansang manalo kapag nagpatuloy ito. Yan ang sabi ni Coach Tauka sa kanyang sarili. Sigaw naman ng mga manonood, ang galing! Ang ganda ng laro ng number 11 at number 10 ng Kanagawa. Siguradong sila na ang mananalo sa laban na ito. Sige, Kanagawa, galingan niyo sa depensa. Depensa! 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 Yan ang sigaw ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, hawak na nito siya ang bola at dinadala niya na ito papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Maki. Nang biglang ipinasa nito siya ang bola papunta sa kinaroroonan ni Minami habang nakatitig ito kay Maki. Ano? Ipinasa niya na naman ang bola nang hindi nakatingin sa kanyang kakampi. Patay na! Siguradong makakapuntos na naman sila. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay biglang sumulpot sa gilid ni Minami at kinuha ang bolang ipinasa nito siya sa kanya na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Osaka. Ano? Nalaman niya kung kanino ko ipapasa ang bola. Sino ba talaga ang lalaking ito? Dahil simula nang pumasok siya sa laro, nag-iba na din ang aura ng Kanagawa. Yan ang sabi ni Toshiya sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay mabilis na idinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. Nang bigla itong napahinto dahil mabilis na nakabawi si Minami sa depensa. Hindi ka makakalusot sa akin, Rukawa. Yan ang seryosong sabi ni Minami. Nang biglang ibinato ni Rukawa ang bola papunta sa kanilang basket na ikinagulat talaga ni Minami. Ano? Ano pinaplano mo, Rukawa? Yan ang sabi ni Minami. At nang pagtingin nito sa basket ng Kanagawa, laking gulat nito dahil biglang tumalon si Sakuragi at kinuha ang bolang ibinato ni Rukawa. Nice pass, Rukawa! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Sabay gumawa ng isang alley-oop dunk na naging dahilan para magwala ang buong manonood sa loob ng stage dahil sa ganda ng ipinapakitang laro ng Kanagawa. Grabe! Napakahalimaw na may pulang buhok na ito! Nakagawa na naman siya ng isang alley-oop. Pati itong may number 11, sobrang husay niya. Napakaganda ng teamwork nila. Ibang klase talaga. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang mga manlalaro sa Kanagawa. Iniidolo ko na sila dahil sa sobrang husay nila. Yan ang sigaw ng mga manonood. At dito na nagtatapos ang Chapter 20 ng Winter Tournament.
Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasabaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.